Nakasalang na ang 76 kilos boneless lechon nung dumating ako dito sa aming lechonan para mag-video ng mga aming lechon ngayong araw. Ito po yung una naming ito ang isinalang dahil hindi namin pwedeng isabay yung dalawang lechon na ito. Dahil nga po sa iniiwasan din namin na magkaaberya yung aming makina dahil nga po sa malaking lechon ito at sobrang mabibigat. Kaya yan po, inuna po namin yung 76 kilos para mabantayan din namin ito. Maghihintay po kami ng 37 minutes. At saka medyo gumaan-gaan ito at saka may salang namin yung 125 kilos. At after po 25 minutes, napakaganda na po yung balat ng aming lechon. Napakaganda na po at napakakinis. At natural na din na lumalabas yung mga mantika nito. At yan po ay binabantayan ni tatay dito yung uling. Sabi ko nga po nung kanina ay sinisigurado din namin ng ang aming makina na hindi magkakaberya kaya dahil nga po sa sobrang mahirap kapag malaking lechon din yung imano-mano mo. Naka-ready na din po yung 125 kilos. Nalagyan na din po yan ng papapahid, saka pinapatulo na din po. At mas maganda po kasi na makatulo po yung mga nilalagay natin na pampapahid para mas maganda din magiging resulta ng kulay ng balat ng ating lechon. Sinalang na namin yung 125 kilos. Sinisigurado din namin yung mga pinagpapatungan namin sa unahan at saka sa ibabang parte para maging pantay din yung paglalagay ng aming lechon. Hindi pa kami nakapag-welding dahil nga sa sobrang busy din ng panibagong tubo para sa malalaking lechon. Sobrang dumidikit po doon sa unahan. Kaya nahihirapan din si tatay sa paglalagay doon ng uling. At kailangan po mag-welding po ng panibago para ma-adjust po. At saka sa aming mga customers, sa aming mga suki, malapit na po kaming lilipat sa aming bagong lechonan. Bibili pa po kami ng bagong motor para sa aming tubig na pagagamitan sa aming mga piniprepare na aming lechon. At magpo-post lang po ako kapag nakalipat na po kami. Ito po may dalawang punit din sa balat ng aming lechon. Dahil sa sobrang kapag nasobrahan po yan ng paglagay din ng uling, kaya kailangan adjust po natin ng maayos ito. No, para hindi na din ito magdagdag yung o hindi na din lumapad yung punit sa balat ng ating lechon dahil sayang din naman. After po ng 30 minutes, ganito na po yung kulay ng 125 kilos. Ito matagal-tagal na din yung pagluluto nito. Sobra po 4 na oras yung pagluluto ng 125 kilos. Boneless lechon ito kaya nag-a-adjust din kami ng oras sa pagluluto. Kapag ganyan po na mga malalaking lechon, kailangan po talaga yung mga experience. Kami nga po ay hindi din naman perfecto, no? Minsan nagkakamali din kami. Kapag ganyan po ay kailangan po din natin na matutunan or kaya ma-improve pa yung ating mga pagluluto ng lechon. No? At sa 125 kilos ay malaki din yung labor nito, no? Kaya nagbayad yung customer namin dito ng 5,400 pesos. Yan po yung sa labor, sa ingredients, at saka yung sa isang sakong uling na malaking uling po na lagayan ng feeds. Yan po kalaki yung idinagdag pa dito dahil nagkulang din yung uling na dala ng aming customer. Yung sinaslice na po namin yung sa ibabang parte, boneless lechon po yan. At sinisigurado din namin na maluluto hanggang sa ibabang parte kasi yan po yung mga part ng lechon na sobrang makapal po yung kanya yung sa ibaba kahit na boneless lechon ito. Mag-budget lang ng 32,000 to 34,000 pesos kapag ganito kalaki yung mga ipinapalutong lechon baboy ng aming customer. Yan po ay kasama na po dyan yung baboy, yung mga expenses din sa pagpapaluto ng lechon, sa pagpapahati din ng baboy dito sa amin, at saka sa pag-pick up din ng aming customer na kanilang lechon. Kapag ganito po, preparado po yung customer namin dahil ito po ay para din sa pangmaramihang bisita din. At yung karne na nakukuha dito sa pag-boneless ng kanilang lechon, yung hilaw na karne ay napupunta yan lahat sa aming customer.
Hirap eh. Jadi kabel nih. Jadi kabel. Ayan.